for 2024 was 1.545 billion plus plus. Record breaking yan, pero pero ang measurement ng effectivity niya medyo mababa. This was the year of the the discoveries of the massive corruption in infrastructure projects, particularly focusing on flood control. So, yun yung problema. 2024 was an ambitious year kasi nga naglabas ng ayuda, naglabas din ng maraming pondo para sa infra. The question in most people's minds now is, was it actually spent for infra? Remember, 2025 was an election year. So, yung claim na 5.8% na GDP, 5.8% of GDP expenditure on infra, according to the Senate investigation, went to ghost projects, flood control dikes, farm-to-market roads, and line item local projects paid for on paper but were not physically built. On the ayuda side, hindi natin alam kung lahat yon ay napamigay. So 2024 was a threshold year for the Marcos administration, both for corruption and for specifically for infrastructure spending. So because of the diversions of much of those funding, yung supposed outlay ng Marcos administration for infrastructure spending is not considered an achievement. Hey, come here, Ducky. Ducky, come here. So, and it's considered to have paralyzed our development as well as the affected what we could have achieved in terms of GDP. So ulitin ko, itong mga investigations naman into flood control anomalies or corruption, these also have led to lower spending on infra in the Marcos administration. So the next year, 2025, 4.7% na lang ang allegedly nilaan for infrastructure, 4.7% of GDP. Dahil may mga projects din na hindi na pinondohan due to suspensions and suspicions of corruption. So ang target for 2026 naman is 4.3% of GDP. So, anong ibig sabihin yan? That despite the ambitions, the Marcos administration will not be able to equal or supersede the Duterte administration's infrastructure spending. So yesterday, ang pinag-usapan natin is yung COMS. Ano yung nilalabas ng ano yung pinapakita at ini-inform ng Duterte administration tuwing disasters, tuwing baha, nakikita yung rescues, nakikita yung information, nakikita yung paghahanda ng DSWD, ng DPWH, ng DOE, and of course, ng DOTR because yung Coast Guard, yung primary rescue efforts. In the Marcos administration, ang nakikita nating communications are primarily, ayan, bahana naman kasi hindi nyo ginastos ng maayos yung pera. And now, looking at the infrastructure spending, nakikita natin na as usual, mukhang justified yung iniisip ng marami that the Marcos administration is all show. O sige, 5.8% of GDP. Pero puro na lang ang nangyari is corruption na ghost projects and so on. At ito yung problema. 2026 na, parang wala pa ring nangyayari.
tingnan ninyo yung baha. Naibunyag yan nung 2024, 2025 ay nakalipas. Anong ginawa ng Marcos administration? Hinahanap si Bato, ini-impeach si VP Inday. Anong nangyayari sa peace and order? Boy sisi. Ibig sabihin, ay, Duterte may kasalanan yan. Di ba? So instead of actually addressing the issues and giving us numbers, giving us information, during the height of the typhoons, do we see the communications system of the Marcos administration providing the necessary information needed to save lives? Are they showing rescue and relief efforts? Not as much. But what we see flooding social media are, ordinary citizens telling us exactly what is going on. So, sabi ni Ma'am BM, PRD, build, 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 BBM, blame, blame, blame. Typical. Blame is the easiest communication strategy when you have no achievements. So, yan, that's Teddy. Pag narinig nyo na may barking, usually it's Teddy. The other dog is Ducky. So, again, a reminder na, our vote has direct implications on not just the way of life or quality of life, but actually life or death. Yung pagkakataon na ito, umuulan na naman, okay? At makikita natin yung issue pa rin din ng flood control ay walang ibang attributed yan kung hindi sa administrasyon at iba't iba pang mga key personalities pagdating doon sa na-involved dati sa flood control program. So, hindi, pwede nating sabihin na talagang nakatagni dahil walang tuldok, walang katapusan o walang finality yung usapin dito sa flood control scandal or issue na ito na hanggang ngayon nag-aantay pa rin din ng linaw yung taong bayan. So, ito ay maaaring makaapekto pa rin din sa approval at trust rating ng administrasyon o ng mga key personalities ng administrasyon dahil sila ang ehekutibo na maaaring pagdating dito makaapekto doon sa pangkabuuan naman na perception ng ating Vice Presidente during the course of the impeachment trial. So kumbaga, itong mga pangunahing problema na kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino, nabanggit mo na nga itong kaliwat ka ng baha, naaalala nila yung flood control scandal kahit na ipagmalaki pa ng gobyernong ito na nag-umpisa daw sa kanila yung pagtugi sa mga korap, nag-umpisa daw sa kanila na mabulgar itong flood control scandal, presyo ng mga bilihin, yung kahirapan, ito yung magmumulto sa gobyerno at kahit na grabe yung pag-uusig dito kay VP, hindi kailanman, halimbawa kung mababawasan man ang VP, hindi kailanman lilipat yun sa kanila kasi etong mga problema na ito rin yung sariling humahatak sa administrasyon na Prof. Tama po kayo dyan, Sir Edmar. Sa kadahilan ng walang konkretong naibigay. With all fairness and to be objective, makikita natin na nagsusumikap naman si Secretary Dizon, ang DPWH, sa talagang pagbusisi. Pero ang alam nyo, ang pinaka-testimony ng lahat ng ito, sa tuwing umuulan, sa tuwing bumabaha, sinisingil tayo palagi nitong buong iskandalong ito. Sapagkat ito ay laging pagpapaalala sa atin na mamulat at namumulat yung taong bayan na kung saan ano ba talaga yung programang nagawa, ano ba talaga yung nangyari, ano ba talaga yung paraan ng kung paano talaga ito ginastos, paano talaga ito ginamit sa kadahilan ng kung ganyan na naging maayos, pwede ba nating sabihin na talagang substandard, sobrang lakas lang ba talaga ng mga baha? Ano yung next step? Ano yung reforma? Yun yung hinahanap natin Otherwise, magiging
laging multo lang ito ng administrasyon at patuloy na maapektuhan. To be clear din si Redmar, no, mahalagang tignan natin na bakit ang tama, ang malaking impact nito pa rin din ay sa administrasyon. Kasi tandaan natin, hindi naman kaparte ang Vice Presidente ng administrasyon. Hindi siya membro ng kabinete, hindi siya nag-handle ng kahit na anong posisyon. So pag tinanong mo talaga doon sa trust at approval rating, maaaring ang response din ng mga tao talagang either neutral o talagang mataas kasi hindi naman attributed ang Vice President doon sa kahit na anong member of the cabinet that would form part and make her part of the administration and holding a particular office in the government. And as far as the Vice President is concerned, opposition siya at independyente siya dito sa administrasyong ito. So, nai-insulate yung ating Vice Presidente because as far as she is concerned, ang kanyang pangunahing hamon ay itong impeachment trial na ito at mapatunayan sa harap ng mga senator judges at ng taong bayan ang kanyang pagiging inosente at tamang paraan na pagpapaliwanag ng lahat ng mga akusasyon sa kanya. Dito po sa issue sa flood control na either saang kampo ka sa opposition man o sa administrasyon, kapwa nagsasabi na may panlilihis sa issue daw po. Pero itong mga pagtatabon doon sa issue, lalo na dito sa issue ng flood control, kaya pa bang matakpan na nila ito ang nabulgar na kasi ang balita ko hindi na daw ito maisa sa publiko talaga ng husto yung investigasyon kasi parang ang hahawak na lang ata nito isang ombudsman. Nag-uusap sila na ang gagawin na lang dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, parang mga ibang isyong may kaugnayan pa rin sa corruption sa mga ibang mga infra. Itong mga galawan na ito, kaya bang pagtakpan pa? Or lagi ko ngang sinasabi, every time na may mga pag-ulan, ito yung ayaw ng mga sangkot na involved sa flood control scam kasi laging nagfa-fact check yung kalikasan na talaga na naaalala yung mga issue po. Prof, anong pananaw niyo po rito? Ako, tingin ko po, ito yung pagkakataon na ibinigay sa atin na dapat wag natin hong kalimutan sapagkat andyan na yung nasa harapan natin siya. Katulad nga po ng sinabi nyo rin din at nag-agree ako dyan na kung saan every time na umuulan, katulad nung naranasan natin itong mga nakalipas na araw, patuloy tayong pinapaalalahanan na na itong bagay na ito ay napaka seryosong bagay, yung pagwaldas at saka yung napunta sa wala na sumingil ng buhay ng ilan, ari-arian ng ilan na kung saan patuloy na pinapaalalahanan tayo na kailangan hindi natin siya makalimutan sapagkat kailangan natin ng pananagutan sa mga opisyales na talaga nasa punot dulo nitong buong iskandalong pong ito. Otherwise, talagang sasabihin natin sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak natin at sa mga magiging anak-anak natin, magiging anak ng mga anak natin na kung saan anong nangyari, bakit natin kinalimutan at pinahintulutan na maging ganito. Opo, huli na lang. Kapag malampasan ni VP itong impeachment na ito, malinaw na ba yung sa 2028 at wala nang ibang mga aligasyon or pagtutuligsa na makaka-apekto pa sa kanya? Kung malampasan itong impeachment trial, tingin ko ni VP Sara, talagang marami pa rin, hindi yan matatapos kasi siya yung unang, numbers-wise at saka yung base votes-wise, talagang kitang-kita natin ang lakas na nakapirmi itong numero ng ating Vice Presidente. Pero syempre, hindi rin din maipagkakaila na marami pa rin ding susubok. Ang tingin ko ng marahil ng iba at kung paano ito titignan is survival na to. Post-2028 scenario na. Kung halimbawa man na malagpasan ni Vice ito, ano ang magiging positioning at ang plano ng ilan kapag
all road and naging destined siya talagang maging next president is saan sila doon sa equation? Anong paghahanda ang kanilang gagawin? So, mayroon pa bang mga ibang babato? Well, politika yan. And ito nga na itong articles of impeachment, the fact na talagang ito ay pwede nating sabihin na talagang naituloy at dinidinig ngayon, hindi malayo sir na merong mga iba pang issues na ipupukol. Pero ito yung tanong dyan, kung despite all of this, manatili at talagang nandyan ang kanyang suporta at numero, napakahirap niyan para talagang matapatan ang suporta at pagtingin ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Vice President Sara Duterte. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po